mga kababayan. Ito yung ating pag-uusapan ay patungkol po dito mga kababayan, no, sa pag-iba ng sinasabi, pag-iba ng script, no, or may mga nagtatago na mga kababayan, may mga babaliktad na. Nako patay! Nako, mabisto na naman kayo. Nangyari, alam nyo mga kababayan, nangyari na kasi ito kay Gutesa. Lumabas si Gutesa, may mga sinasabing ganito, sinasabing ganyan, ending, nawala, hindi nagpakita. Ganun din, sumunod itong 18 Marines, nagyaw-yaw dito, yaw-yaw doon, tapos unti-unting nawawala. Tapos, nung pinadalhan na ng supina ng NBI, bigla-bigla nang hindi nagpapakita. Ma'am Merly Gauna, maraming salamat sa 25 Hong Kong dollars over sticker. Thank you so much po. Kay si Rinaldo Ostaco, may love shoutout po kay Ma'am Imalin Castillano, di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, delikado ito. Kasi bakit mga kababayan? Kung naalala ninyo, itong mga Marines, no, kilala si Trillanes dyan. At kilala ni Trillanes, isa-isa yan. Sabi ko sa inyo, lahat yan kilala ni Trillanes. Kung totoo man na sila ay Marines. Bali-balita pa nga mga kababayan. At sabi nga, 4 daw dito sa Marines na to ay hindi totoo, no? Yung iba daw, totoo, yung 4 hindi. Mamarites Mosne at sa Sirisa Forcilo po, and kay Sir Michael Angelo Darizay, and kay Sweetheart Chang and Almond Lee, Salicielo, and kay July. Ayan, Miguel, shoutout po sa inyo dyan. So, ito mga kababayan, ipaparinig ko sa inyo yung mga statement, no? Ni Attorney Baligod. Nako, mukhang babaliktad na nga yata. Natatawa ako mga kababayan, mukhang babaliktad na nga yata si Attorney Baligod. Eto ha, nako, Diyos niyo Marimar, patay ka diha. Eto, pakinggan niyo mga kababayan ha. Mukhang babaliktad na nga si Attorney Baligod, mga kababayan. Saan na ba yun? Attorney Baligod. Ayan, pakinggan niyo ha, mga kababayan. Download trip.com now for great travel deals and easy flight and hotel. May ads lang ha. Printable Tai Chi chair for gentlemen. Wait lang, may ads lang mga kababayan. Like po muna kayo. Tila atras sa bante naman ang abogado ng 18 sundalo na lumantad na pagman umano ng mga Patay. Tila atras abante. Ulitin ko ha. Mga kababayan. Mga kababayan. Nag-aatras abante ang abogado ng mga nagpapakilalang 18 Marines. Tapos, itong 18 Marines, 6 na lang natira. Mga kababayan, natakot kay Trillanes, no? Patay ka niya. Oo, tapos may isang Marines pa daw aamin, no? Ito ha. politiko. Ang gate niya wala sa tila atras sa bante naman ang abogado ng 18 sundalo na lumantad na pagman umano ng mga politiko. Ang gate niya wala siyang sinabi na may milyon-milyong dolyar na tinabi para sa mga ICC investigators. Patay, ayan na, tinanggi na mga kababayan. Ang sabi, wala daw siyang binanggit na 2 million na inabot sa ICC. Patay ka diya. Malaman naman natin yan ngayon mga kababayan kung ano yung mga unang sinasabi nila na nakita daw nila, tapos yung mga Marines daw ang nagpapalit ng pera, $2 million daw, 56 million pinalitan ng $2 million. Tapos ngayon, biglang nabaliktad. Biglang binawi. Wala akong sinabing ganyan. Putang ina, digong lang. Diba, parang si digong lang yan. Ako, nagsabi, adik. Wala ko sinabi adik. Tila atras sa bante naman ang abogado ng 18 sundalo na lumantad na pagman umano ng mga politiko. Ang gate niya wala siyang sinabi na may milyon-milyong dolyar na tinabi para sa mga ICC investigators. Wala daw siyang sinabi mga milyon-milyon. Wala daw siyang minigkas na milyon-milyon para sa mga ICC investigator. Wala daw siyang hindi daw siya nagsabi na inabutan si Trillanes. Ayan na tayo Mga kababayan, ginawa na yung tanga ginawa ng tanga ng mga DDS. Itong mga DDS, natatawa ako sa inyo. Pilipinas. Sabi naman ng Palasyo, hindi pang award-winning ang kanilang mga akusasyon. Ayan. Report. Sa 18 nagpakilalang dating sundalo at marino na Kay Ma'am Rosa Babes, maraming salamat po sa pagpamember sa ating YouTube channel po, ma'am. umano ng mga politiko,
Karamihan daw sa kanila ay na-discharge dishonorably o tinanggal sa serbisyo. Kinumpirma yan mismo ng Philippine Navy. Ang iba naman daw ay retirado in good standing, habang dalawa sa kanila ay hindi raw kailanman naging marino. Ayan na. Bagay na nakalagay naman daw sa affidavit nila ayon kay Atty. Levy Baligod. Kita ninyo? Nagpakilala, 18. Tapos dalawa hindi. Yung dalawa naman, hindi din miyembro. So, 4 nga. Tapos, ang sabi pa, wala daw ganitong ganyan. Ang una, ang sabi, tagahatid ng maleta. Tapos, pangalawa, ang sabi, envelope na. Ano ba talaga? Tamang story ko ng One News. The 18 never claimed that all of them belong to the Marine Corps. Ang sabi, 18 Marines. Sabi naman ngayon ng attorney, hindi naman daw nila kiniklaim na sila ay belong sa 18 Marine. Ayan na, ito na tayo eh. 2 of them, in fact, in the affidavit, in my possession, claimed that they were former Army. Diba? Hindi daw Marine yung dalawa kasi former Army. Paano yung dalawa pa? Kasi 4 dyan hindi miyembro ng Marines eh. Ayan na. Pero ang pinakilala nila, 18 Marines. O, mga Marines daw sila. O, tapos ngayon nung nabisto na, tsaka na umamin. Patay ka diha. Pero sa naturang panayam, tila atras abante si Baligod sa kanyang mga pahayag. Nako, eto na. Eto na. Sa unang pahayag, 18 Marines po ito. Handang magtestigo, handang ibulgar lahat ng baho. Tapos ngayon, nung nagsalita na ang AFP at ang Marines na hindi nila kasali yung iba dyan, biglang atras abante na. Patay ka diha. Nako, mga kababayan, ito na. Ala, lukuhan na to. Patay, kaso. Nako, ilang kaso pa naman to, mga kababayan. Diyos ko, natakot na. Yan nga ang sabi ko sa inyo, mga kababayan. Yan na din ang sabi ni Trillanes. Ayusin nila yan. Kasi, kilala ko lahat yan. Sabi nga ni General Torre, bago ko patulan yan, kasi ultimo si General Torre nakatanggap din daw eh. Tapos kalaunan binawi. Si Dilima, ganun din, nakatanggap. Kalaunan, wala daw, hindi daw nakita. Sabi-sabi lang. Ngayon, mga kababayan, sabi nga ni General Torre, kaya ba nilang tayuan yan? Kaya ba nilang panindigan yan? Kasi kung kaya nilang tayuan yan, kaya nilang panindigan yan, haharapin ko yan. Pero sa ngayon, hindi ako makikisawsaw dyan. Wala akong haharapin dyan kasi nga, kung kaya nilang tayuan yan, tatayuan ko rin. Haharapin ko kung kahit saan, sabi ni General Torre. Nako po, may magbabaliktaran na. Patay ka diha. Iginigit niya raw kasi na hindi niya raw sinabi na may napuntang $2 million sa International Criminal Court. Iginiit ni Attorney Baligod, wala daw siyang sinabi na may $2 million. Naku, patay ka din ha. Anong walang sinabi? Wala daw siyang sinabi na $2 million. Pero sinabi niya na may nagpapalit at ibigay sa ICC. Eto na. Na mula sa mga bagman. There is nothing in the affidavit. And also, I did not say anything that the $2 million went to the ICC. Ayan na. Wala daw dyan sa affidavit na nilagay nila. Wala daw ang ICC. Walang 2 million. Pero, yung mga Marines, yung mga nagpakilalang Marines, ang sabi nila, bodyguard daw sila ng mga investigador. Sila daw nagpapalit ng $2 million, ibinigay daw kay Trillanes. Patay ka din na. Ano to? Yung sabi ng mga Marines, sila ang nag-abot, sila ang nagpapalit. Yung sabi naman ni Baligod, sila ang nagpapalit, 56 million, convert into $2 million, inabot kay Trillanes para suhol sa ICC. So ngayon mga kababayan, binawi na ni Baligod, wala daw siyang ganong sinasabi. Pero sa naturang panayam, tila atras abante si Baligod sa kanyang mga pahayag. Patay! Iginigit niya raw kasi na hindi niya raw sinabi na may napuntang $2 million sa International Criminal Court na mula sa mga bagman. There is Nako! nothing in the affidavit. And also, I did not say anything that the $2 million went to the ICC. Ayan na. Wala daw siyang sinabi na ang $2 million ay para sa ICC. Malay natin, balikan natin yung interview. Pero sa press ko nila kahapon, sinabi ni Baligod na inutusan umano ang mga bagman
na ipapalit ang nasa dalawang maleta na tig 56 million pesos na dolyar. Oh, di ba? Lumabas sa bunganga niya yan. Ang sabi niya, yung dalawang maleta na may lamang tag 56 million, pinalitan daw ng dolyar para iabot kay Trillanes para suhol sa ICC. Pero, binawi niya. Wala daw siyang sinabing ganon. Ang katumbas niyan ay 2 million US dollars. Kung para saan yan gagamitin, ito ang sabi ni Baligot kahapon. Ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng Sorry. foreigners. Ayun na, foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. Oh, yan na, may binigkas siya. Pinaghandaan daw ng mga executive, no, or mga tauhan ni Saldico ang mga pagdating ng mga foreigners. Oh. At ang mga foreigners daw na ito ay mga taga-ICC. Pero, ang sabi niya kanina, wala siyang sinabing ganon. Pero nanindigan pa rin si Baligot na may ibinigay pa rin pera umano kay dating Senador Antonio Trillanes. Nanindigan siya na meron daw ibinigay na pera kay Senador Antonio Trillanes. Tag 56 million bawat maleta na pinalitan ng dolyar at ito'y umabot ng $2 million. Pero nung in-interview na siya sa TV, sa media, ang sabi niya, wala daw ganon, maskin sa affidavit nila, wala din daw ganon siyang sinasabi. Patay ka din ha, mga kababayan. Ano na nangyari mga DDS? Paano na naman ninyo ito yung example? Oo, naku, parang, ay naku, nangyari itong cutting his head, itapon sa West Philippine Sea, tapos nang in-interview ng media, ang sabi, joke lang yun. Hindi ko naman putulin yung leg niya. Hindi ko naman kukut-kutin yung bangkay ng tatay niya at itapon sa West Philippine Sea. Joke lang yun, di ba? Ganyan din sinabi ni Sarah. Gusto ko talaga cutting his head, tapos ipakutkot ko yung katawan ng tatay nila, itapon ko sa West Philippine Sea. Sabi ni Sarah. Ngayon, nung in-interview, wala akong sinabing ganun. Nako. Continue. Hindi niya nilinaw kung magkano, pero para rin daw yan sa ICC investigation sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ang sabi niya kahapon, The ICC investigators themselves committed graft and corruption. natanong ulit dyan ang abogado. I remember specifically you said you actually accused the ICC investigators of graft and corruption because of that money. You can go over the press con and you will be cleared na ang sinabi ko may mga ibinigay kay Sunny Trillanes na pera, pati yung hotel accommodation nila ay binayaran ni Saldico at nakasaka ni Sunny Trillanes. Yang lahat ng sinabi niya, wala yan sa press con. Ang sabi niya, pinaghandaan daw ng staff ni Saldico, mga executive, ang pagdating ng foreigners. At yung mga foreigners na yan ay ang ICC. Ang dalawang maleta na may lamang tag 56 million pinalitan ng $2 million sa pamamagitan ng mga Marines at binigay kay Trillanes pang suhol sa ICC, prosecutors na mga mag-iimbestiga sa Pilipinas. Pero ngayon, ang kanyang statement, iba na. May mga ibinigay kay Sunny Trillanes na pera, pati yung hotel accommodation nila. Walang hotel kang sinabi doon. Ang sabi mo, staff ni Saldico. Diba? Kita nyo mga kababayan. Mali-mali na ang kanilang mga script. Laban bawi na. Iba-iba na ang kwentong sarsuela. Ay binayaran ni Saldico at nakasaka ni Sunny Trillanes. Yun po ang sinasabi ko na Binayaran daw ni Saldico at ni Sunny Trillanes. Parang hindi naman ganyan yung sinabi mo, attorney. Nabubuko na, Nanay Minda, paiba-iba na yung mga sinasabi. merong corruption, merong bribery. Ang sabi niya, posible daw makasuhan ang ICC ng graft and corruption. Pero ang tanong,
Tinanggi niya, wala daw siyang sinabing ganon. And Well, but that's what I was asking. Una na lang pinabulaanan ni Trillanes ang naturang akusasyon. Itinanggi na rin ng palasyo maging ang paratang ng mga sundalo na dinalhan din nila ng mali-maliitang pera si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na. Pinauubayan na raw nila ito sa NBI at PNP. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. Ayan na. Kabilang din sa pinangalanan nila na nakatanggap ng pera sa MMDA General Manager Nicolas Torre III. Nako. Pero hindi raw apektado dito si Torre. Kasi hindi ka natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Oh, di ba? Sabi ni General Torre, kaya ba nilang panindigan yan? Kaya ba nilang substantiate? Oh, kaya ba nilang i-subscribe yan? Kaya ba nilang taasan ng kamay? Patay ka din ha, mga kababayan. Kaya sabi ni General Torre, papatulan natin yan kung kaya nilang tumindig. Oh, patay ka din ha. Tanging salaysay at mga litrato ng mga maleta pa lang ang pinapakita ng 18 sundalo sa kanilang mga pahayag. Just as we know, affidavits, especially when they're not signed, mean nothing. Where's your evidence? as I said, Di ba? Hanggat hindi naipasa sa ombudsman means nothing. So, tinanong siya ng isang reporter, asaan yung evidence? Ang sagot ni Baligod, ito, pakinggan niyo ang reporter. Substantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Tanging salaysay at mga litrato ng mga maleta pa lang ang pinapakita ng 18 sundalo sa kanilang mga pahayag. Just as we know, affidavits, especially when they're not signed, mean nothing. Especially when they are not signed means nothing. So, where is your evidence? Your evidence. as I said, you await after I have filed it with the Ombudsman. And going Nagbabalita mula sa frontline. Antayin daw kasi ipapasa daw nila sa ombudsman. Ang problema mga kababayan, ang sabi naman ni Boying Rimulya, sa 18 Marines, bakit isa lang ang kanilang sinumpaang salaysay or affidavit? So, ibig sabihin ba, araw-araw magkakasama sila 18? Kada transaksyon nandun siya, pag tumai yung isa, nandun sila lahat? Napaka-imposible naman yung ganun. Ito nga mga kababayan, ipakita ko sa inyo, mismong si Boying nagsabi. Kaya po ito ay ibinasura ng ombudsman at hindi tinanggap itong affidavit. Kasi imagine niyo mga kababayan, 18 sila. So pag sinabi pala nung isang Marines na, oo, habang tumai ako, tumai din sila, sasang-ayon silang lahat. Oo, pag sinabi nung isang Marines, oo, habang tulog nga sila, nagalulo ako. So, sasang-ayon silang lahat. Paano sila magsang-ayon? Itulog nga. Sige nga. Kaya yun ang sabi ni Boying, mga kababayan. Ito Ito example natin, mga kababayan. Maloka kayo dito. Ang gustong mangyari ni Boying ay, ito, Boying, affidavit ng Marines. Ito, pakinggan niyo mga kababayan. Hindi, pero yung affidavit, ano? Yung affidavit, Pagkasama na, yan. Simple lang yung observation ko. 18 As a lawyer. 18 people sign one affidavit. And an affidavit is supposed to contain, dapat yan, ang nakasulat dyan, personal knowledge mo. Of my own. Yung sarili mo lang, karanasan. Alam mo. Kaalaman, sarili mong karanasan. Karanasan. Paano naging common knowledge sa kanila yung 18 sila lagi magkakasama sa buong affidavit na yon? Sa lahat ng lakad, magkakasama sila ng 18? So, Ano yun? Ibig sabihin yung 18 na yun, pag kumilos yung isa, 18 sila lahat. 18, lahat nakilos sila. Sabay-sabay. Parang imposible. Hindi, imposible yun. Merong ano dyan? Merong explanation si Levy. Hindi, sinasabi ko lang. Simple. Di ba? 18, Ang explanation niya, nagkamali ako kasi sinama ko si Leila de Lima. Hindi pa naman siya congresswoman. Ayan. Number 1 yun. Explanation niya. Diba? Yan, isa yan mga kababayan sa sinabi ni Boying. Kaya ang ombudsman hindi naniniwala at ni-reject itong kanilang affidavit. Kasi nga, biruin mo ba naman? 18 sila. Yung isa, malamang mga kababayan, naniniwala ba kayo na 18? 2 maleta magdi-deliver 18?
Dalawang maleta magdi-deliver 18. Pag ang isang maleta ihatid mo kay Trillanes, 18 sila agad. O itong maleta isa dalhin mo kay Dilima, 18 sila magsasama-sama. Kung sasakyan nila ay kotse, ang pinakamakasya sa kotse, mga kababayan, 6-7 lang. So mapupuno agad yung kotse. O kung helicopter man ang sakyan nila sa isang maletang i-deliver, sakay sila ng helicopter, sobrang-sobra po ang 18. Kaya napaka-imposible na ang affidavit nila ay iisa. So ibig sabihin ba, sa ngayong araw na to, mag-deliver sila sa bahay ni Dilima, isang maleta, 18 sila pupunta? Tapos yung isa na naihi, susunod sila kasi naihi yung isa? Paano yun? Pareho sila lahat ng ginagalaw. Ano yung mga damit nila nakadikit? Ano sila, mga centipede? Ano sila, mga alupihan? Hindi sila magkakahiwalay? Ano sila, mga langgam? Na pagbudburan mo ng asukal, nandun lahat sila? Di ba? So, dapat ang kailangan, bawat isa sa 18, may kanya-kanyang salaysay, may kanya-kanyang karanasan. Kasi, hindi naman sila magkapareho ng bahay. So, ibig sabihin pala, yung isang Marines, iiyutin yung asawa, iiyot din yung 16. Kasi, kung ano yung statement dun sa affidavit, sangayon ang lahat. O paano kung ang isa dun, ako po si ganito, si Ken Garcia, umuwi po ako ng gabing yan, naglabing-labing kami ng asawa ko, threesome pa kami ni kumpare. Tapos yung kasama kong 17, sasang-ayon sila. Kasi, iisa lang affidavit eh. Pag sinabi dun, ako po si Ken Garcia, natai po ako nung time na yan kasi sa kakalaklak ko ng kape para hindi ako antukin. So, sasang-ayon yung 17. Kasi bakit? Kasi natai ako. Putang ina, edi kung natai ako, natai din sila lahat. Di ba? Yan, mga kababayan, isa sa rason na natatawa si Buying. Kaya sabi ni Buying, napaka-imposible naman yung ganun. Pag tumai yung isa, sama-sama silang lahat. Kasi kung ang nakalagay dun sa affidavit, naigit yung isa, so naigit silang lahat. Kasi isa lang ang affidavit eh. So yung isa nasuka silang lahat. Putang ina, anong klase yan? Continue, mga kababayan. Bukod dyan, mga kababayan, ito pa, binawi na naman ni Libby Baligod. Ang kasabihan, pakinggan ninyo. Kaninyo hindi nabanggit. Ito ha, pakinggan nyo, by ads lang. Lahat, mga kababayan, binabawi na. Nagbago na ang kanilang script. Laban bawi na. Kaninyo hindi nabanggit na hinahatiran ng mali-malitang pera itong si Leila de Lima. Ngayon po'y kinatawan dyan sa kamera. Basahin ko po number 44 ha. Nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng maleta sa mga congressmen, women, na naaalala namin sa ngayon dahil nga sila ang napapanood namin minsan sa telebisyon. Alright. Opo. Ito po'y sinasabi din ha, na nakakausap si Zaldico at naghihatid mismo sa HOR. Ayan ha, yan. Lahat na binasa ni Ted Filon, mga kababayan. Tignan ninyo dito, babawiin yan ni Libby Baligod yung mga sinasabi dyan. Sa mismong bahay ng ilan. Dito po sa letter M, de Lima. Alright? Opo. Sabi ho dito, Leila de Lima, mali-maletang pera. Ikanin niyo po, hindi kasama si de Lima sa mali-maletang pera. And bakit po siya hatiran ng pera nung panahon po na sinasabi ho dito sa kanilang affidavit, gayong naging kinatawan lamang po ng isang party list, si Ginang de Lima, ito lang pong 20th Congress. Ano pong paliwanag po dito, Atty.? Ayan ha. Paano si de Lima madalhan ng maleta? Una, 2025 lang si de Lima nanalo. Pero ang kwento nila dyan, 2023 hinatiran. Paano nila hatiran si de Lima? Nakakulong si de Lima, kakalaya lang noong 2023. Paano mo hahatiran ng mali-malitang pera si de Lima sa loob ng kulungan? Sige nga, paano makalusot yung pera dun sa kulungan na ako ilang beses ako bumisita sa kaibigan kong nakakulong, 2,000 pesos lang pwede mo ipasok sa kulungan. Wala kang dadalhin maskin ballpen, hairpen, arpiler, cellphone, lahat na iwan sa locker maliban sa 2,000 pesos. 2,000 lang ang pinakamataas na pwede mong ipasok sa loob ng kulungan. So, paano mangyari na dadalhan mo si de Lima ng mali-malitang pera, nakakulong pa siya nung time na yun, 2023 lang siya lumaya. 2025 lang siya nanalo. At totoo po yun na
2025 lang siya, no? Pero ang totoo yun. Totoo daw na 2025 lang si Dilima naging congresswoman, representative sa ML Party List. Inamin niya ha, ni Baligod. Nila noon ay nakakasama siya sa mga meeting patungkol sa ICC, no? Inamin daw ng mga Marines na nakasama si Dilima sa mga meeting patungkol sa ICC. Paano maging kasama si Dilima? Nakakulong nga yan. Paano siya sasama doon sa hearing ng ICC? Putang ina, si Dilima, kakalaya lang niya. Nakakulong nga yan ng 7 years kasi pinakulong ni Digong. Sa pamamagitan ng pagdiin ni Kirwin Espinosa na si Dilima daw ay drug addict o drug protector. Paano mo isama yan, Attorney Baligod, si Dilima? Nakakulong nga yan, kakalaya lang. Kakapanalo lang din yan noong 2025. Last year lang, nung May. Diba? Wala pang 1 taon siya, kakabalik lang niya bilang kongresista. Paano siya nakasama? Ang kwento niya dito, nakasama, nakita daw nakasama. Wala siyang sinabi na inabutan ng pera. Kaya nilagay ko na lamang siya sa mga miyembro ng Congress. Diba, Pit? Putang ina, inamin. Walang perang inabot. Nakita lang daw nung Marines na si Dilima daw kasali sa meeting, kaya nilagay na lang din daw niya. Siya mismo, inamin niya, aminado siyang ginawa niya, na inilagay lang niya kahit hindi siya sure. Ulitin nyo ulitin ko, mga kababayan. 20th Congress, ano pong paliwanag po dito, Attorney? Totoo po yun na 2025 lang siya, no? Pero ang binabanggit kasi nila noon ay nakakasama siya sa mga meeting patungkol sa ICC, no? Kaya nakakulong. Nilagay ko na lamang siya sa meeting. Mga miyembro ng Congress. Nakita lang daw na kasama sa meeting, nilagay na lang daw. So kumbaga parang isiningit lang. Pero hindi siya sure na si Dilima yung nakita nila. Isiningit na lang niya si Dilima. Putang ina, ang galing gumawa ng kwento ang galing gumawa ng kwento, Attorney. Pwede pong error yon, no? On my pwede pong error yon. So, ibig sabihin, error nga. Kwento, tanim ebidensya. Ganyan din ginawa nyo kay Dilima noon kaya nakulong. Tanim ebidensya. Pwede pong error yon. Diba? Inamin niya. Nilagay ko na lamang siya sa mga miyembro ng Congress. Putang ina, Pwede pong error yon, no? On my part. Pwede pong error yon on my part. Alam mo na palang error, ba't mo nilagay? So, ibig sabihin, tanim ebidensya, naninira ka. Naku, patay ka diha. Alam mo na palang error in your part. Ba't mo pa siningit? Wala kang kasiguraduhan. Pero yun po ang sinasabi nila na si Congresswoman Leila De Lima ay pupunta sa townhouse na yon. Paano nga, Attorney, makapunta si Dilima sa townhouse? Nakakulong nga yung tao. Anong gagawin ni Dilima doon? Nagiging multo siya, naging manananggal, naputol yung katawan, lumipad yung kalahati, iniwan niya sa kulungan, iniwan niya sa correctional yung kaputol. Attorney, si Dilima, Bicolana yan. Hindi yan taga-Aklan, hindi yan taga-Antique, Attorney. Ano yan? Puputulin ni Dilima yung kaliwa niya, yung putol ng katawan niya, tapos papakpak sa gano'n, lilipad siya, Dilima. Gaganon si Dilima doon, papay-pay, puputulin yung katawan niya, magtiteleport siya, Attorney. Sasali siya sa meeting. Nakakulong po yung Attorney, nakakulong. Hindi po manananggal si Dilima, Attorney. Punyeta, ginagawa nyo namang manananggal si Dilima. Paano po siya aatin sa meeting, Attorney, sa ICC? Nakakulong po yung Maawa naman kayo sa tao. Pinakulong nyo na nga ng 7 years na wala namang sapat na ebidensya, tanim ebidensya lang. Ngayon dadagdagan nyo na ginawa nyo namang manananggal si Dilima. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, naniniwala ako na ang mga DDS naniniwala sa alien. Ngayon ko napagtanto na ang mga DDS naniniwala sa alien. Bakit? Biruin nyo, si Dilima nag-teleport.
Ha? Biruin nyo si Dilima, time traveler, nakakulong ka ng 7 taon pero sumali ka sa meeting sa ICC. Putang inang yan. Ano yun, manananggal? Putol katawan, lumilipad. Biruin mo ha. Inilagay ko na lang kasi nakita nila umatin sa hearing sa ICC, sa meeting. Paano siya maka-attend? Nakakulong kayong tao. Pero yun po ang sinasabi nila na si Congresswoman Leila de Lima ay pupunta sa townhouse na yon. Saan po ba yung townhouse na yan? Baka may ritual yan. Ano ba kaya yung townhouse na yan? Baka may hilipad, may landing area? Paano po si Dilima nakapunta doon? Nakakulong siya sa correctional. Paglabas niya ay meron siyang bit-bit na paper bag na pera ang laman nun kasi tag-ina. Pumunta siya, lumilipad. O sabihin natin, nag-teleport. O di kaya, time traveler si Dilima, nakalaya siya, tapos nakakulong, advance siya. So, ibig sabihin pala, habang nakakulong si Dilima, time traveler, nakalaya na pala siya nung panahon na yun. Tapos, kalauna, nakakulong ulit. Hindi ko ma-explain ano to, nakalaya muna bago nakulong o nakulong muna bago nakalaya. Hindi ko ma-explain mga kababayan. Kaya hindi ko rin maintindihan si attorney kung alin yung totoo. Si Dilima nanalo lang 2025 kasi nakakulong po siya. 2023 lang siya nakalaya. Paano po nangyari na aatin po siya ng meeting sa ICC, inasa loob nga siya ng kulungan? At saka bakit po siya bibigyan ng maleta, ikakapanalo pa lang niya noong 2025. Wala pang 1 taon, attorney. At saka kung sinabi mo na nag-deliver kayo 2023, nakakulong po si Dilima niyan. Kulong si Dilima niyan. 2022-2023. familiar sa amin yung paper bag dahil kami ang bumibili ng mga paper bags na yan at kami rin ang nagdadala, no? Ito ha. Sa paliwanag ni attorney, pamilyar daw sa kanila yung paper bag kasi sila daw ang bumibili. So ibig sabihin attorney, kasali ka sa nagdi-deliver. Pakinggan yung mabuti ha. Bakit ngayon si attorney kasali na sa bumili ng paper bag? Bakit si attorney kasali na at pamilyar sa paper bag? Kasi sila daw ang bumili, alam daw niya ang style ng paper bag. So paano niya nalaman? So ano ba talaga attorney? Abogado ka nila o kasali ka sa nag-deliver? Eh di sana, 19 kayo. Pakinggan niyo ha mga kababayan yung script ni attorney ha. Nilagay ko na lamang siya sa mga miyembro ng Congress. Pwede pong error yun, no? Error. Pero yun po ang sinasabi nila na si Congresswoman Leila de Lima ay pumupunta sa townhouse na yon at paglabas niya ay meron siyang bit-bit na paper bag na pera ang laman nun kasi familiar sa amin yung paper bag dahil di ba? Paglabas ni Dilima sa townhouse, may bit-bit siyang paper bag. Kasi, familiar daw sa kanya, yung paper bag, kasi siya daw ang bumili. Ito kami ang bumibili ng mga paper bags na yan at kami rin ang nagdadala, no? Attorney, pakiklaro po. Familiar mo yung paper bag kasi ikaw yung bumibili at ikaw yung nagdadala. So, ibig sabihin, kasali ka sa nag-deliver? Hindi ka pala abogado nila kasi kasali ka. Paano nangyari yun? Familiar daw si attorney sa paper bag na dala ni Dilima kasi siya daw ang bumibili, sila ang bumibili. At sila ang nagdadala. So, ibig sabihin, attorney, kasali ka doon na nagdi-deliver? Kasali ka sa bumili ng paper bag na nilagyan ng pera? Pero yun po ang sinasabi nila na si Congresswoman Leila de Lima ay pupunta sa townhouse na yon at paglabas niya ay meron siyang bit-bit na paper bag na pera ang laman nun kasi familiar sa amin yung paper bag dahil kami ang bumibili ng mga paper bags na yan at kami rin ang nagdadala, no? So yun po. Pero familiar ang paper bag kasi siya ang bumibili, sila ang nagdadala. So kasali nga siya sa pagbili, kasali siya sa pagdala. Kaya alam niya ang paper bag ni Dilima.
Ano yan, attorney? All around, daig mo pa katulong 10,000 a month. Luto, laba, linis, patulog sa bata. Ganun ba yon? All around? Aba, daig mo pang katulong yun Kita nyo mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa inyo, nagbabaliktaran na. Nag-iiba na yung mga statement nila. Alam nyo na.